Mga kapuso, alam nyo ba na ang paggamit ng suka singtanda rin ng mga sinaunang sibilisasyon sa mundo? Aksidente raw itong nadiskubre ng mga Sumerian, ang unang sibilisasyong nanirahan sa sinaunang Mesopotamia. Noong napahaba ang pag-ferment nila sa alak, ang nagawang suka, ginamit nila sa pagluluto bilang preserving agent na rin. Ayon naman sa ilang food historian, hindi na bago sa ating mga Pinoy ang pagkahumaling sa suka. Gumagamit na ng suka ang mga Pilipino bago pa man dumating ang mga Espanyol. Sinasabing ang salitang suka ay halaw sa Sanskrit word na chukra, na ang salin sa English ay vinegar. Ang paggamit at paggawa ng suka ay matatrace natin sa mga ninuno natin. Yung panahon pa ng, ng mga Austronesians. Ito yung mga thousands of years even before the colonizers came. Ang first recorded data natin on food or yung discovery ng Pilipinas ay sinulat ni Pigafetta. Ito yung 1521. So siguro naman meron tayong history before 1521. Nung dumaong sila sa Limasawa, sa Cebu, sa Mactan, na-mention yung suka sa pamamagitan nung tuba, yung ininom nila. Swak din daw ang tropikal na klima ng Pilipinas sa pagbuburo o fermentation process na kailangan sa paggawa ng suka. Mas nabubuhay kasi sa klima natin ang bakterya na nagko-convert ng ethyl alcohol content ng fruit juices para maging acetic acid. At may kinalaman din daw ang mainit na klima ng Pilipinas sa hilig ng mga Pilipino sa mga pagkaing maasim. Kasi si Doreen Fernandez may sinulat na tungkol dyan. No? Siguro dun sa mga lugar na may init. Pag kumain ka ng asim, pagpapawisan ka, magbibigay ito ng ginhawa sa'yo. So, pag pinawisan ka, ibig sabihin nun, napapreskuhan ka na. Nagbibigay ginhawa kasi ang asim sa, pag mainit yung panahon. At the same time, yung suka, kinakat niya yung fat, nawawala yung grasa, yung taba, mas nai-ingest mo. Pero bukod sa pampalasa, isa sa pinakamahalagang ambag ng suka sa mga lutuing Pilipino ay ang mapahaba o mapreserba ang buhay ng pagkain. Ang mga leftover o natirang pagkain na bibigyan ng bagong bihis kapag hinaluan ng suka. Perfect example dyan ang paborito nating lechong paksiw. Ang kainang ito sa Malolos, Bulacan, 50 years nang nagsiserve ng katakam-takam na lechon. Pero hindi lang lechon nila ang binabalik-balikan, maging ang kanilang lechon paksiw. Mas pinasarap dahil ginamitan ng sukang sasak. Igigisa ang bawang hanggang maging golden brown. Sunod na ilalagay ang sibuyas. Tapos isusunod natin yung lechon. Lagyan natin ng konting paminta. At ang sikreto ng kanilang family recipe, lechon paksiw, ang special sauce o sarsa na hahaluan ng sukang sasak. Lechon leftover undergoes a total makeover, presenting sweet, sour, and savory lechon paksiw. Ito yung version ng paksiw na lechon na manamis-namis. Kung ang hilig ninyo ay yung lechon paksiw na manamis, mas nangingibabaw yung tamis kesa doon sa asim, ito yung perfect para sa inyo. Masarap ito sa kanin. At ang pinaka-champion dito ay nagtatagal siya. Hindi siya kaagad masisira.